March 22, ipinagdiwang ang World Water Day. Bagamat madalas nating marinig na ang tubig ay buhay, marami pa ring lugar sa Pilipinas ang walang mapagkukunan ng malinis na inumin. Isa na riyan ang isang bayan sa Northern Samar na ang pangalan pa naman, Katubig, gayong kulang na kulang doon ang mapagkukunan ng maiinom. GMA News investigates ang mga tinaguriang waterless municipalities. May report si Deo Bugawisan. Tampulan ng tukso ang pangalan ng bayang ito sa probinsya ng Northern Samar. Naturingan kasing Katubig, pero nananatili raw mailap sa lugar ang malinis na tubig. Sabi ng mga matatanda, katubig pero walang tubig. Pero si Mang Ben hindi natatawa. Ang simpleng biro para sa iba, kalbaryo kasing pinapasan niya araw-araw. Patay ang tao pag walang tubig. Kasi hindi mo kayo makainom diyan sa sapa kay daramang tao nga sa area. Kabilang ang Katubig sa halos 500 bayan sa buong Pilipinas na hanggang ngayon daw ay walang mapagkukunan ng malinis na tubig. Sa 47 barangay ng Katubig, 2 lang may mapagkukunan ng ligtas na inuming tubig. Walang gripo, walang poso. Ang kaisa-isang bukal sa barangay ni Mang Ben, makailang ulit na raw nagdulot ng typhus o typhoid fever sa kanyang pamilya. At sa marami pang iba. Gusto namin, meron kami pag tubig na malinis para ang sakit maiwasan. Ang mga may pera, nakaasa sa mga purified water station na nakakalat sa poblasyon. Pero ang karamihan, tulad ni Mang Ben na 2 lang naman ang pagpipilian. Uminom ng tubig na mula sa bukal o mamatay sa uhaw. Lugmok sa kahirapan ng 5 sa bawat 10 taga Northern Samar. Bukod sa kawalan ng malinis na tubig, napakarami pa ring tahanan sa probinsya ang kulang sa mga malinis na palikuran, gayon din sa mga paaralan. Comfort rooms and water facilities, yan ang kulang pa namin. Kakambal ng maruming tubig ang mga sakit gaya ng typhoid fever at diarrhea, na isa sa mga nangungunang sakit at sanhi ng pagkamatay sa Northern Samar. Sa Katubig, halos 6 na raang residente o isa sa bawat 50 ang nagkasakit noong isang taon dulot ng pag-inom ng maruming tubig. Malaking kabalintunaan kung tutuusin ang problema ng mga Katubig. Bilang rice granary ng buong probinsya, hindi maikakailang mayaman sa tubig ang Katubig. Napapalibutan ng mga sapa, ilog at mga talon. Yun nga lang, walang pasilidad ang bayan para salain at linisin ang tubig. Sa ngayon, nahirapan talaga kami ng tubig kasi nag-ano na lang kami sa mga private water source na bumibili na lang kami. Naghihintay talaga ako ng tulong galing sa pamahalaan kasi ang magandang source ng Katubig is 15 kilometers away. So malaki talaga ang kakailanganin namin na pondo. Nakakatagal raw ang isang tao ng walang pagkain hanggang 1 linggo o walang tubig hanggang 3 araw. Pero gaano ka kaya katagal mabubuhay sa araw-araw na pag-inom ng tubig na kontaminado? Pag safe ang tubig mo, syempre, ang buhay natin ay mahaba-haba. Hindi katulad dito na batang-bata pa namamatay na dahil sa diarrhea or acute gastroenteritis. Ito, ang dahilan lang ay maruming tubig. Ang malinaw, 5 taong mas maiksi ang buhay ng mga Nortehanon kumpara sa ordinaryong Pilipino. Deo Bugawisan, GMA News.